Maayos at maaasahang serbisyo sa tubig, lalo na mula sa Prime Water, ang hiling ng mga dumalo sa Water Summit sa La Union nitong July 2. Pinangunahan ito ng Water for the People Network na nagbahagi ng pagkadismaya nila sa serbisyo ng Prime Water. Isa si Judy Andaya, kinatawan ng lokal na pamahalaan ng San Gabriel sa La Union sa nagbahagi ng kanilang karanasan. Kapag i-order mo yung content, hangin yung lumalabas, yung tubig niya is muddy. Tsaka discolored, meron din foul smell. Imbis na gumanda ang serbisyo sa tubig noong 2016 nang pumasok sa La Union ang Prime Water, bumaba ang bilang na may koneksyon sa tubig, walang 24/7 access sa tubig ang mga residente at nabawasan ang kalidad ng sineserbisyong tubig, batay sa datos na inilabas ng Metro San Fernando Water District. Nitong May 8, ipinawalang bisa ng Metro San Fernando Water District ang joint venture agreement sa Prime Water dahil hindi natupad ng kumpanya ang mga tungkulin nito sa kontrata. Sa kabila ng ilang taong palpak na serbisyo, pinayagan ng La Union Regional Trial Court noong June 11 na manatiling nasa kontrol ng Prime Water ang serbisyo ng tubig sa San Fernando City at mga bayan ng Bawang, Bacnotan, San Juan at San Gabriel. Para kay Leo Espilimbargo ng Water for the People Network, hindi nagresulta sa mas magandang serbisyo ang pribatisasyon ng mga pampublikong serbisyo gaya ng tubig, pati ang kuryente, transportasyon at iba pa. Isa sa mga hiling ng mga dumalo sa Water Summit na agad na imbestigahan at panagutin ng mga apektadong LGU ang Prime Water. Dapat na rin daw itigil ang privatization ng public utilities dahil tubo ng pribadong kumpanya at hindi serbisyo sa mga consumer ang habol nito. Dapat talagang magkaisa para labanin itong nagaganap na privatisasyon ng mga water district. Kasi yun, pera po yun ng gobyerno. Pera po ito ng mga mamamayan ng mga water district. Ito si Adrian Puse kasama si Sherwin De Vera ng Northern Dispatch, nag-uulat para sa Alam.